Sa isang panig ng pagamutan ng Muntinlupa ay naroroon sina Tony, isang binatang bilanggo dahil sa pagnanakaw. Hoy! Yung cellphone ko! Si Ernan na isang manunulat at propesor sa Maynila na nakulong dahil sa pagsunog sa maraming aklat na nagpapakalat ng maling impormasyon. Si Doming na nakulong dahil sa pagbaril ng kalabuyo ng misis. Sabi ko na nga ba? At si Bok na labas-pasok na ng kulungan. Sa paggamutan, nakahiga si Bok na may tuwalya sa ulo dahil sa trangkaso, habang si Doming ay nakaupo sa upuan na may plaster ang paa. Si Erna naman ay nakaupo sa sahig, at si Tony na binabasa ang akda ni Ernan. Ano nga ulit pangalan mo? Tony, hindi ba? Saan gang ka ba? Ewan, kahit kanino lang naman ako sumasama. Medyo pinagsisiyan ko nga. Mahilig ka pala magbasa, Ihoy. Ako po, Mang Hernan. Mahilig talaga akong basa ng anuman simula nung bata pa ako. Pansin ko lang, gusto mo magbabaga doon, no? Hindi. Hindi nga ako nakapag-aral sa high school pero nakapagtapos naman ako ng elementarya. Valedictorian nga ako noon eh. Yung tatay ko nga, isang empleyado. Kaso lang, maraming bisyo. Tsaka yung nanay ko naman, pinangakasyan lang niya yung kita ng tatay ko. Okay naman sana lahat ng yun. Pero nung isang araw, bigla na lang nagiwala yung nanay at tatay ko. Nakita kasi ni Ninay na may ibang babae pala yung tatay ko. Doon nagsimulang gumuwi yung pagkakasama naming magkapamilya. Dahil nga doon, nakasakit pa si Ninay. Yung kapatid ko, wala na rin. Sa dami naming gastos. Lalo na sa pagpapa-hospital ni Ninay. Hindi ko na natiis. Nakalipas ang panahon, nagsimula na akong sumama sa mga barikada. Sabay magnakaw ng kung ano-ano pa. Lalo na pag pera ang usapan para lang gumaling yung ina ko. Hindi sana kami magkakaganito kung hindi dahil sa tatay ko. Alam mo yun, sayang ka. Marami ka sanang oportunidad. Ngunit nandito lang nasayang dahil nandito ka sa kulungan. Pero pinapangako ko, kung makapaglabas tayo dito sa kulungan, makakapagtapos kasi yung pag-aaral. Tony, may bisita ka. Gusto ka raw niya makita. Anak, alam kong masama pa rin ang tingin mo sa akin. Alam mo ba anak, 5 buwan kitang hinahanap. Agad-agad nga akong humingi ng tulong sa senador, makalaya ka man lang dito. Tsaka, kapag ayos na kami ng nanay mo. Akala ko ba patay na si Inay? Maniniwala pa ba ako sa sinasabi mo? Anak, alam ko namang may puot ka pa rin sa puso mo. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, maayos ang kagayan ng ina mo.
Malis ka na! Ayaw kong may isa pang salitang marinig mula sa'yo. Tony, iho, pwede ba tayong mag-usap? Iho, alam kong hindi madali, pero sana mauunawaan mo na ang halaga ng isang ama ay hindi masusukat at hindi matutumbas ng anumang bagay sa mundong ito. Ang kanilang sakripisyo at dedikasyon para sa kanilang anak at asawa ang nagpapakita ng tunay na halaga at pagmamahal. Hindi ko man alam kung ano ang nagawa niya noon, pero tinutubos niya ang kanya nakaraan na pagkakamali. Kung hindi mo man siya mapapatawad, sana ipatawarin mo na lang siya para sa sarili mong kapayapaan, upang malaya ka na sa mabigat mong nararamdaman. Itay!